Kahit alam natin na bias ang PBA All-Star pero hindi sinasabi ng PBA na ang voting pala ay may malaking epekto sa career ng bawat players. Ibahin mo si Pinto kasi sinabi niya talaga sa lahat na hindi siya deserving at mas maraming players pa nga daw ang dapat na mapabilang kaysa sa kanya. Pero kibit balikat ang Ginebra kasi mga Ginebra fans na lang daw ang nasusunod kaya wala na siyang magagawa. Jordan Heading gusto mapabilang sa Gilas dahil umano may magandang exposure ang mga players ngayon at para na rin sa career niya. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Mataas ang numero ng fanbase ng Ginebra, sila ang literal na win big in numbers dahil sa dami ng fans club nila at dahil nga dyan pati mga players kahit kakadating pa lang suportado nila yan. Halimbawa si Ahan Misi, panay reklamo pero nung nasa Ginebra na siya, matik napabilang agad yan kaya hindi na siya kumikibo sa social media at tahimik na ngayon. Itong si Nards Pinto, nakuha na ng pahayag kahapon tungkol dito. Sabi niya alam niya na hindi niya deserve ang All-Star. Mas marami pa nga dapat mapabilang kung tutusin kung pagbabasihan lang ang stats. Si Pinto magaling lang sa depensa yan pero hindi siya yung tunay na may star quality na player kaya alam niya na hindi siya deserving sa All-Star votes. Kaso nasa Ginebra siya. Sabi ni Pinto wala na rin siya magagawa kasi ang mga Ginebra fans na lang nasusunod at tanging mga Ginebra fans ang may kapangyarihan na isama ang gusto nila maliban na lang doon sa mga high profile na gaya ni James Yap. Ngayon mas marami pang may gustong umapela sa PBA kasi bakit daw hindi hinihinto ang ganitong sistema sa All-Star. Para kasi sa PBA ang All-Star ay isa lamang friendly game na katuwaan lang pero ang mga fans hindi naman natutuwa. Para naman sa mga players na nasusumikap, malaking impact yung hindi sila napabilang kasi sa palagay nila hindi sila nire-respeto ng mismong liga natin. Dapat kasi na-expose yung mga totoong may star quality at nang sa ganon, mabigyan din ng credit yung mga players na may abilities at napaka-hardworking. Sa isang banda, tinitimbang din ng PBA ang sitwasyon ng liga. Naisip kasi ng PBA na kapag yung mga hindi kilalang players ang isasalang, baka wala masyadong manood. Kaya nga may voting process para daw makita natin ang mga idolo na maglaro. At dahil nga halos Ginebra players ang nasa All-Star, kaya mas marami na rin ngayon ang nanonood kumpara dati na nilalangaw tayo. Pero hindi naman masyado maraming taong nadagdag sa arena eh. At dahil nga parang sa sikat ang seleksyon na to, mas marami pa ngayon ang wala ng ganang manood. At punong-puno ulit ng pangangalampag sa social media ang PBA. Anyway, anong masasabi nyo dito sa All-Star ng PBA? Jordan Heading hindi na nakates at sinabihan na niya si Coach Tim na kunin siya. Dahil handa naman daw siya anytime. Kung sa bagay, kailangan natin ng mas maraming shooters lalo na mas bumibigat ang kalaban ng Gilas. Si Heading isang maasahan na shooting guard at kahit kailan hindi yan naging kabado. Sa pagkakalam ko, naghihintay lang din si Heading na may tumawag sa kanyang offers mula sa labas kasi parang free agent ata siya ngayon. At ang tanging pag-asa niya yung Gilas at isa pa, kailangan din niya ng exposure sa international games para naman ma-market niya ang sarili niya at nang sa ganon may kumuha sa kanya sa labas. Ito ang tinatawag na the Carl Tamayo effect nang dahil kasi sa system ni Coach Tim ang dami nagka-interes sa big man ng Gilas. Kahit si Kai Soto, nanumbalik yung mga offers sa kanya sa labas dahil sa Gilas system na pawang pinaikot sa kanya. Biruin mo, 7 offers agad ang natanggap ni Tamayo sa labas. Gusto sana ni Heading na piliin naman siya kasi malaking benefit ito sa career niya. Kaso parang iba ang tipo ni Coach Tim. Kung talagang kailangan niya si Jordan Heading, edi sana sa simula pa lang napili na siya. Hindi rin ako sigurado kung pipiliin nila si Jordan Heading sa kayon kasi nandyan na si Justin Brownlee, diba? Pero para sa akin magandang bagay na i-include natin si Heading kahit sa second unit lang. Subok na kasi si Heading at ilang beses na rin niya napapatunayan ng kanyang shooting prowess. Hindi kanya ipapahiya. Medyo crucial nga lang pagpili sa kanya kasi kapag isinama siya, kailangan magpakawala ng isa or dapat may atras. Tsaka ang lineup ni Coach Tim ngayon, medyo may height na nga at si Heading may kaliitan. At kahit pa wala si Heading, mukhang kaya rin naman ng Gilas. Nandyan si Kevin Kiambao, si JB, tapos yung ibang big man na PF natin nakakatira din, diba? Calvin Aptana, Carl Tamayo, kahit saan may salpak yan, pwede pa rin. Well, para sa inyo mga quiz, magandang bagay ba na isama si Jordan Heading sa Gilas lineup ngayong darating na Olympics at sa FIBA Window 2?